Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y naguguluhanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi ng mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kung kaya nga't naririnig natin ang mga kwento, matapos siyang mabuhay na mag-uli. At sa unang pagbasa naman, naririnig naman natin ang kwento ng unang simbahan, ang bunga ng muling pagkabuhay, ang kanilang paglalakbay matapos muling nabuhay si Jesus Nazareno. Hindi ko po alam kung napapansin ninyo ang mga nangyari pagkatapos muling nabuhay ni Jesus. Kung kayo po kaya si Jesus,
matapos kayong apihin, saktan, pahirapan, at animoy talunin ng ibang mga tao, at ikaw naman ngayon ay nagtagumpay na. Ano yung gagawin po ninyo? Di ba minsan alam natin may mga taong nung dati-rati inapi sila nung mga kaklase nila. Pagdating ng reunion at homecoming, dahil asensado na siya, babalik at babalik siya sa reunion at ipamumukha niya doon sa mga nang api sa kanya, iba na ako. Yung dati niyong minamaliit, big time na. O dili kaya, siguro nung kayo nasa opisina, lagi kayong kinukutya nung boss nyo, nung nakatataas sa inyo, hanggang sa dumating yung araw, sinisante ka. At nangyari naman sa tadhana, pinalad ka, umasenso ka, mas mayaman ka pa ngayon dun sa kasama mo sa opisina. Siguro, kating-katikang bumalik doon para ipamukha sa kanila yung dati niyong minamaliit, mas angat pa ngayon sa inyo. Aminin natin, may kati sa atin na maghiganti at ipamukha sa mga taong minaliit tayo na iba na ang gulong ng palad. Ngunit hindi nyo ba napansin, mga kapatid, ni minsan sa mga kwento ng muling pagkabuhay, hindi bumalik si Jesus kay Pilato para sabihin niya kay Pilato, tingnan mo yung hinatulan mo, nabuhay na mag-uli. Ni minsan hindi bumalik si Jesus kay Caiphas o kay Anas, yung mga punong pari at mga saserdote sa templo na nagkaisa para ipapatay siya, para ipamukha sa kanila, ako ang nagwagi. Ni minsan hindi nagpunta si Jesus sa mga taong sumigaw, ipako sa krus. Yung, lalo na yung mga tinulungan niya, pero bumaliktad nung huli. Di siya pumunta ron at sinumbatan niya yung mga tao. Kaya nga, tanong ko sa inyo, kung tayo ba ang nasa ganung kalagayan, anong gagawin natin? Si Jesus Nazarenong muling nabuhay, hindi nagpasikat, hindi nagpasiklab, lalo na doon sa mga nang-api sa kanya. Hindi siya nagpasikat at ang napansin nyo, siya'y nagpaliwanag. Napansin nyo itong mga kwento nitong mga araw na ito, pag nagpapakita siya sa kanyang mga alagad, kahit nga yung mga alagad niya, pwede niya ring sumbatan, di po ba? Pwede niyang isa-isahin at sabihin, "Oh Pedro, nasa na yung pangako mo? Sabi mo, hindi mo ko iwan over my dead body. Mabilis pa sa 4:00, kumalalas ka." Pero wala. Hindi siya nagpasikat. Nagpaliwanag siya. Binuksan niya ang isip ng mga alagad upang lubos nilang maunawaan ang muling pagkabuhay. Upang lubos nilang maintindihan anong ibig sabihin ng sumunod sa Kanya. Upang sa pagkakataon na iwan niya sila, alam nila kung gaano at papaano umiral ang kapangyarihan ng Diyos. Nagpaliwanag, hindi nagpasikat. Yun ang ginawa ni Jesus Nazarenong muling nabuhay. At yun ang hanggang ngayon patuloy niyang ginagawa sa atin.
Kaya nga't mga kapatid, kung naghihimala man ng pong Nazareno sa atin, kung naipapamalas man niya ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, tandaan natin, hindi nagpapasikat kung hindi nagpapaliwanag. Ang ganda po nung salitang yon. Parang parehong may ilaw, pero magkaiba yung nagpapasikat at nagpapaliwanag. Hindi ito tungkol lamang sa Kanya, kung hindi sa kalooban ng Ama. Kaya narinig natin sa unang pagbasa si Pedro, matapos niyang gumawa ng himala, nung pinagkakaguluhan siya ng mga tao, hindi siya nagpasikat. Sabi niya, hindi ako may kagagawa nito. Hindi dahil banal ako, kung hindi ito'y dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Pinapaliwanag niya sa mga tao, kung may mga himalaman, ito'y nagtuturo sa Diyos. Ito'y tungkol sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga't mga kapatid, maganda ring paalala sa atin, ang tunay na deboto, hindi nagpapasikat, nagpapaliwanag. Tinuturo sa iba ang kalooban ng Diyos. Itinuturo sa buhay nila ang awa ni Jesus Nazareno. Minsan yun ang biro sa ating sa Quiapo Tayo raw mga deboto minsan pasikat, pasiklab, mga siga, pakitang gilas. Kaya nga't pagprosesyon, ang liliksi, ang lalakas. Pero ngayon tapos na ho ang mahal na araw. Tuloy pa rin ba ang debosyon? Pag wala bang prosesyon, tuloy pa rin ba? Pinapahayag pa rin natin si Jesus Nazareno sa ating buhay. Tapos na ang lubid at pinggaan. Tapos na yung sigawan ng biba. Hinihiyaw pa rin ba ng buhay natin ang katotohanan ni Jesus Nazareno? Pinapakilala pa rin ba natin siya sa daigdig? Sapagkat ang tunay na deboto, hindi nagpapasikat, nagpapaliwanag. At ang ibig sabihin na nagpapaliwanag, pinapakitang patuloy pa rin sa buhay ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. Kung meron mang ginagawa ang Diyos sa atin, hindi dahil gusto niyang magpasikat sa atin, kundi may gusto siyang ipaliwanag sa atin. Meron siyang mas malalim na mensahe. May gustong sabihin sa iyo ngayon ng Nazareno, kung pinagaling ka, kung tinulungan ka niya, huwag kang huminto dyan. Meron siyang gusto pang mas malalim na sabihin sa iyo. Huwag lang tayong magpasalamat, pinagaling ako ng Nazareno. Pinatama ako sa loto ng Nazareno. Pinag-abroad ako ni Jesus. Meron pang mas malalim siyang gustong ipaliwanag sa iyo, kaya niya ginawa yan. Hindi siya nagpapasikat lang para bumilib tayo sa Kanya. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, lalo nating maunawaan ang paggabay ni Jesus sa ating buhay. At tayo rin sana, bilang mga tunay na deboto, hindi pasikat kung hindi magpaliwanag tayo sa marami pa kung gaano kabuti ang ating mahal na pong Jesus Nazareno.